Taong 2011, ang estudyanteng si Antonia ay pauwi na galing eskwelahan at nag-aabang ng sasakyan nang isang truck ang huminto sa kanyang harapan. Siya ay sumakay sa nasabing sasakyan at iyon na ang huling pagkakataon na siya ay namataan. Ang sumunod dito ay ilang taong desperasyon para sa hustisya sa kung ano talaga ang tunay na nangyari kay Antonia. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Antonia Bilic. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang Croatia ay isang bansa sa Europa at nasa isang bahagi ng baybayin ng Adriatic Sea. Ang bansa ay madalas o number 1 pagdating sa turismo dahil sa napakaganda nitong coastline at ilan pang atraksyon na maaaring makita dito. Ang Croatia ay masasabing isang maunlad na bansa na mayroong advanced high-income economy, kaya hindi na katakataka na dito nagmula ang kauna-unahang electronic supercar na Tesla. Gayunpaman, gaano man kaprogresibo ang isang bansa, ay meron pa ding ilang lugar dito ang naiiwan at isa na dito ay ang bayan ng Krčke. Ang Krčke ay isang maliit na bayan sa Croatia kung saan ang mga residente ay nasa higit 100 lamang. Ang pamumuhay dito ay masasabing payak at simple at ito ang kinamulatan ng 17 taong gulang na si Antonia Bilic. Ipinanganak noong February 22, 1994, si Antonia ay lumaki sa mga hamon ng buhay na dala ng kahirapan ng katatapos lamang na digmaan. Ang Croatia noon ay nasa ilalim pa ng pagbangon sa nakuha nitong kalayaan, kaya ang kanyang pamilya ay nagpalipat-lipat ng village at refugee camps hanggang muling nakabalik ng Krčke taong 1996. Sila ay nakatira sa isang simpleng bahay na walang banyo. Gayunpaman dahil sila ay sama-sama, sapat na iyon para sila ay maging kontento at masaya. Ayon sa mga kakilala, si Antonia ay isang mabuting mag-aaral na punong-puno ng pangarap. Siya ay kind-hearted at hardworking at namasukan bilang isang apprentice sa isang local shop at talagang determinado na makatapos ng pag-aaral. Gayunpaman siya ay medyo hirap pagdating sa transportasyon bilang ang kanilang lugar ay mayroon lamang limitado at unreliable na transportasyon. Kaya ang mga tao doon minsan ay natuto na makisakay o umangkas sa mga dumadaang sasakyan o hitchhiking. Ang hitchhiking ay isang praktikal na paraan para makarating sa patutunguhan na siya na ding nakasanayan ng karamihan at isa na dito si Antonia. Hanggang isang araw sa hitchhiking niya, siya ay hindi na nakauwi pa. June 7, 2011, isang ordinaryong araw sa ilan, ngunit sa estudyanteng si Antonia, ito ang huling araw ng kanyang termino sa eskwela. Matapos ng kanyang klase, siya ay nagsimula ng tahakin ang nakasanayang ruta pauwi sa kanilang tahanan. Bilang na bilang ang schedule ng mga bus na dumaraan sa kanilang bayan. Ang hitchhiking na ang nakasanayan at naging paraan ng karamihan para makauwi. At iyon ang nangyari nang isang blue na semi-truck ang huminto sa harapan ni Antonia. Si Antonia ay walang pag-aalinlangan na sumakay sa taong nag-offer na iangkas siya at iyon na ang huling pagkakataon na nakita ng buhay si Antonia. Nang araw na yon, si Antonia ay hindi nakapasok sa kanyang trabaho at hindi rin nakauwi sa kanilang bahay. Sa mga unang oras na wala pa si Antonia sa bahay, ang kanyang ina ay hindi naman gaanong nag-alala at inisip na siya ay pumunta lamang sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit na mga sumunod na oras na hindi pa din nakakauwi si Antonia, ang ina nito ay tila hindi na mapakali at ilang beses na tinawagan ang dalaga. Sa una ay nasagot naman ang tawag, ngunit sa halip na boses ni Antonia, ang tanging narinig lamang sa kabilang linya
ay ang mahinang ingay sa paligid bago tuluyang naputol ang tawag. Ang sumunod na mga tawag ay dumiretso na lahat sa voicemail, kaya ang ina ni Antonia ay mas lalong nag-alala. Kinabukasan, June 8, ang pamilya ni Antonia ay ginawa ang lahat para siya ay mahanap. Sila ay nagtanong sa lahat ng mga kakilala at kaeskwela, maging pumunta sa mga lugar kung saan madalas na pumunta ang dalaga. Ngunit wala pa din silang nakitang Antonia. Laglag ang mga balikat. Sila ay nagdesisyon ng humingi ng tulong sa mga otoridad na agad na nagsagawa naman ng malawakang search. Ang pamilya naman ni Antonia ay gumawa din ng kanilang search effort at ginamit ang social media. Sila ay gumawa ng ilang mga pages para i-share ang mga larawan at detalye ng pagkawala ni Antonia na kumalat sa buong Croatia maging sa mga karatig bansa. Halos ang buong komunidad ay tumulong sa paghahanap at nagkalat ng mga posters at flyers para sa nasabing paghahanap. Sa kabilang banda naman, ang mga otoridad ay sinuyod ang ilang lugar at kumuha ng mga CCTV footage sa pag-asa na nahagip man lang doon si Antonia, ngunit sila ay bigo. Sinubukan naman nila na suriin ang phone records nito at na-trace ang huling signal ng phone nito sa isang rest stop para sa mga truck drivers na nasa higit 260 kilometers ang layo sa lugar na huling nakita si Antonia. Ang lokasyon na ito ay ang lokasyon din na na-trace sa huling tawag na natanggap ni Antonia galing sa ina nito, bago iyon tuluyang hindi na nakontak pa. Sa nakuhang impormasyon, ang mga otoridad ay tinungo ang lokasyon para maghanap. Sila ay nagdala ng K9 dogs at search and rescue teams, maging helicopter para suyurin ang lugar maging ang kalapit na mga lugar. Sila ay nakakita ng isang itim na damit sa basurahan, ngunit matapos ng testing, iyon ay hindi pagmamayari ni Antonia. Medyo nahirapan din sila sa paghahanap dahil sa ang lugar ay isolated at mayroon ding maraming malalagong mga tanim na halaman. Sila ay nagtanong-tanong din sa mga tao doon, ngunit sila ay bigo na makakuha ng impormasyon. Halos 24 oras na ang lumipas nang huling naping ang phone ni Antonia sa lugar na yon, at bilang iyon ay rest stop, karamihan ng mga drivers doon noon ay mga pagod at tulog na. Idagdag pa na madilim na ang paligid ng mga oras na yon, kaya ang mga iyon ay walang gaanong napansin. Sa patuloy na paghahanap, ang mga otoridad ay nag-issue ng alert sa Croatia maging sa kalapit na mga bansa para sa paghahanap kay Antonia. Malaki ang posibilidad na si Antonia ay nakidnap dahil ang rest stop kung saan huling naping ang phone nito ay malayo at nasa opposite na direksyon pa ng lugar nila. Halos nasa higit 400 katao ang kanilang kwestyon para sa anumang impormasyon na makakatulong sa investigasyon, kung saan 2 witnesses ang kanilang nakausap. Ayon sa isang witness na isang babae, siya ay nag-aabang sa may daan nang isang asul na semi-truck ang huminto sa kanyang harapan. Ang driver noon ay inalok siya na iangkas, ngunit siya ay tumanggi dahil ang direksyon ng pupuntahan ng driver ay sa opposite na direksyon. Ang driver ay nag-offer naman na ililiko na lamang ang sasakyan, ngunit siya ay tumanggi pa din. Ayon sa babae, ang driver ay isang lalaki na nasa 35 ang edad, may maputlang balat at itim na buhok. Ang isang ngipin nito sa itaas ay bungi din. Ang isang witness naman ay isang kapitbahay nila Antonia. Ayon dito, siya ay nagdra-drive noon pa uwi nang isang truck na nasa opposite na direksyon ang lumagpas sa kanya at biglang lumiko at nagdrive sa likod ng kanyang sasakyan. Sa kanyang rearview mirror ay nakita niya na ang truck na iyon ay huminto, kung saan isang matangkad na babae na may itim na buhok at nakasuot ng pantalon ang sumakay sa passenger seat. Nang nabalita ang pagkawala ni Antonia, ay sa kanya na-realize na ang babaeng nakita niya noon ay maaaring ang kapitbahay na si Antonia. Base naman sa deskripsyon ng 2 witnesses, ang mga otoridad ay nakagawa ng composite sketch na agad na ikinalat sa publiko. Base sa sketch na ito,
Ang mga otoridad ay nagkwestiyon naman ng nasa higit 400 katao pa na mayroong kahit na maliit na pagkakahawig sa nasabing driver. Sila ay nag-set up din ng mga numero na dapat natawagan para sa maaaring makakita sa lalaki na ito, at ilang mga kababaihan ang tumawag at nagsabi na sila ay umangkas din sa lalaki na ito kung saan sila ay sinubukan na asultun at gahasin. Kalaunan ay na-identify na ang driver na si Dragan Paravinya. Si Dragan Paravinya ay isang dual citizen ng Croatia at Serbia. Siya ay ipinanganak sa Serbia noong 1969 at sinasabing naging parte ng digmaan noon taong 1988. Lumabas na siya ay mayroon palang pinakatatagong lihim. Taong 2003 nang siya ay nakasuhan sa bansang Serbia ng rape at attempted rape, kung saan isang hitchhiker ang kanyang itinali at ginamit at ang isang biktima pa ay binugbog bago gamitin ngunit nakatakas lamang. Siya ay nahatulan noon sa Serbian court ng higit 4 na taon sa bilangguan, ngunit hindi nakulong kahit na isang araw man lang dahil siya ay agad na nakatakas at pumuslit patungong Slovenia bago pa man naibaba ang kanyang sintensya. Taong 2007 naman nang siya ay nagsumite ng isang aplikasyon sa gobyerno ng Slovenia na nag-akusa sa gobyerno ng Serbia na ang kanyang kaso noon ay gawa-gawa lamang ng gobyerno dahil siya daw noon ay isang witness ng ilang mga krimen noong panahon ng digmaan. Matapos na nireview ng mga otoridad ng Slovenia ang paratang na ito, siya ay nakaplano na arestuhin at ibalik sa Serbia, ngunit bago pa man nangyari yon, siya ay nakatakas na naman at pumuslit naman sa bansang Croatia. Bilang may dual nationality na may Serbian at Croatian citizenship, ang paninirahan sa Croatia ay naging isang malaking pabor para kay Dragan dahil base sa batas doon, ipinagbabawal ng Croatia na i-extradite ang sarili nilang mamamayan, na ang ibig sabihin, ang mga otoridad ng Serbia ay hindi siya kailanman makukuha hanggat hindi siya lumalabas ng Croatia. Dito ay nagtrabaho siya bilang isang truck driver at sa loob ng halos ilang taon ay nagpalipat-lipat ng kumpanya dahil siya ay madalas na patalisikin sa trabaho dahil si Dragan ay todo tanggi na mag-drive sa anumang ruta na maaari siyang lumabas ng Croatia. Siya ay namuhay ng malaya to the point na siya ay ilang beses pang nagpasa ng reklamo laban sa mga kumpanyang pinasukan dahil sa di umano ay mistreatment na naranasan. Lumabas sa investigasyon na si Dragan ay hindi lang pala wanted ng Serbia, kundi wanted din sa isang bansa pa na Bosnia bilang isang rape suspect taong 2002. Ang dalawang bansa na ito ay parehong mayroong active na warrant of arrest para sa kanya, ngunit walang magawa dahil siya ay nasa Croatia. Sa pagkatukoy sa kanya bilang ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Antonia, mabigyan na kaya siya ng tamang parusa? Para mahanap si Dragan, ang mga otoridad ay nag-set up ng ilang mga checkpoints sa mga highways at kinuha ang lahat ng CCTV footage sa mga highway exits, rest stops, gas stations at border crossings. June 20, nasa 2 linggo nang nawawala si Antonia, isang truck ang nakita ng mga otoridad sa isang rest stop at matapos ng ginawang eksaminasyon, sila ay nakakita ng 2 patak ng dugo na may halong laway at ilang mahabang hibla ng itim na buhok sa loob. Base sa ginawang DNA testing, ang mga ito ay pagmamay-ari ni Antonia. Ang mga otoridad ay nakakuha din ng record ng ginawang ruta ni Dragan noong June 7 galing sa pinagtratrabahuhan nito, at ang lokasyon ng truck ay nagmatch sa mga statements na binigay ng mga witnesses, maging ang lokasyon kung saan huling naping ang cellphone ni Antonia na rest stop. Sa mga nakuhang ebidensya na ito, malinaw na si Dragan talaga ang mayroong kinalaman sa pagkawala ni Antonia. Ang problema na lang, si Dragan ay hindi na matagpuan. Si Dragan ay mayroong asawa at 2 anak
At nang kumalat ang pagkawala ni Antonia at ang posibleng koneksyon niya sa nangyari, hindi iyon naging kaila sa kanyang asawa. Bilang kanyang depensa, si Dragan ay sinabi sa asawa na ang kaso niya noon ay pakana lamang ng gobyerno ng Serbia at iyon ang eksaktong nangyayari at ginagawa ngayon ng gobyerno ng Croatia. Siya ay nanindigan sa asawa na siya ay inosente at walang anumang kinalaman, na siya namang pinaniwalaan ng kanyang asawa at nangako pa na siya ay tutulungan na tumakas. Sa gitna ng kadidiman ng gabi, ang mag-asawang Dragan ay nag-cross ng border ng kalapit na bansa na Bosnia. Para makarating doon na walang aberya at makakakilala, si Dragan ay lumangoy sa kabilang panig ng ilog ng Sava River. Ang kanyang asawa naman ay simpleng nag-drive lamang palabas ng border at naghintay sa kanya sa kabila. Siya ay muling sumakay sa sasakyan kung saan sila ay naglakbay papunta sa kamag-anak ni Dragan at doon nanuluyan. Ang paglangoy ni Dragan para makapasok ng bansa ay malinis at walang record na naitala. Gayunpaman, kung siya ay walang record ng pagpasok, ang kanyang asawa naman ay pumasok ng Bosnia ng legal at may record. Ang kaso ni Antonia ay talagang kumalat hindi lang sa Croatia kundi sa kalapit na mga bansa at ang mga otoridad ng Bosnia ay meron na ding alam tungkol doon. At sa nakitang biglang pagpasok ng asawa ni Dragan sa bansa, iyon ay agad na nagbigay ng konklusyon na maaring si Dragan ay naroon din. June 23, ang mga otoridad ng Bosnia ay tumungo sa bahay ng kamag-anak ni Dragan. Unfortunately, siya ay agad na nakatakas at nag-iwan pa ng isang letra na ang nilalaman ay ang kanyang kainosentehan. Ayon sa sulat, wala siyang kinalaman sa pagkapaslang ni Antonia at sinabi pa na siya ay biktima lamang ng mga otoridad ng Serbia sa mga nakita niyang mga krimen noong panahon ng digmaan. Ang kanyang sulat ay mayroon ding pahiwatig na tatapusin na niya ang kanyang buhay. Sa loob ng ilang mga araw, ang mga otoridad ng Bosnia ay sinuyod ang kagubatan at kalapit na mga lugar. Ang mga otoridad ng Croatia ay tumulong din sa paghahanap at matapos ng 3 araw, June 26, si Dragan ay nakita sa isang abandonadong bahay ng isa pang kamag-anak. Siya ay sumuko na din at hindi na nanlaban pa. Sa sorpresa ng lahat, si Dragan ay agad na umamin sa kanyang unang interogasyon at sinabi na pinaslang niya si Antonia. Ayon sa kanya, si Antonia ay nag-aabang para makisakay kaya hinintuan niya iyon at inalok na isakay. Ngunit sa ibang direksyon ang tungo ni Antonia kaya iyon ay tumanggi. Siya ay muling nag-drive ngunit kalaunan ay lumiko din para balikan ang dalaga. Sinabi niya kay Antonia na ihahatid na lang din niya iyon sa pupuntahan nito bago siya dumiretso sa pupuntahan naman niya at doon na sumakay sa sasakyan ang dalaga. Sa biyahe ay sinubukan niya na mag-take ng advances dito ngunit ang dalaga ay nanlaban dahilan para iyon ay kanyang masakal. Siya ay patuloy na nag-drive at huminto sa isang tulay kung saan niya itinapon ang labi nito sa lawa na nasa ilalim ng tulay. Sa ginawang pag-amin, si Dragan ay ibinalik na sa Croatia para sa isang paglilitis. Base sa ginawang pag-amin, ang mga otoridad naman ay tinungo ang lawa na sinasabing itinapon ang labi ni Antonia. Nasa higit 150 katao ang nag-effort kasama na ang ilang mga militar at divers para maghanap sa lawa, ngunit hindi nila nakita ang labi ni Antonia. Kaya ang mga otoridad ay nagdesisyon na i-drain na lamang ang lawa. Sila ay gumastos ng milyon-milyon, ngunit wala pa din silang napala. Oras na naubos ang tubig, wala pa din silang nakita na anumang bakas ng labi ni Antonia. Tanging mga basura, labi na mga hayop at isang granada noong World War II ang kanilang nakuha. Obviously, si Dragan ay nagsinungaling lamang sa kanila at kalaunan din ay binawi ang naging pag-amin nito ng una at sinabi pa na siya ay inosente at planted lamang ang mga ebidensya.
Si Dragan ay maaring humarap sa kasong murder at ilang mga charges pa para naman sa iba pang mga biktima, at bagamat hindi pa din nakikita ang katawan ni Antonia dahil sa mga patong-patong na mga ebidensya, ang mga prosecutors ay nagawa na siyang kasuhan ng murder. Isang bagay na pikit mata at hindi pa din kayang tanggapin ng pamilya ni Antonia, dahil para sa kanila, hanggat hindi nakikita ang katawan ni Antonia, mayroon pa ding pag-asa na ang dalaga ay buhay pa. March 1, 2012, nasa 9 na buwan ng pagkawala ni Antonia nang ginanap ang trial para kay Dragan Paraviña sa kasong murder kay Antonia at 2 counts ng rape sa iba pang biktima. Ang pinakamalakas na ebidensyang inihain laban sa kanya ay ang bahid ng dugo, laway at ilang pirasong hibla ng buhok na nakita sa gamit niyang truck. Ang kanyang pinakadepensa naman syempre ay ang gasgas na niyang linya. Napaka na lamang ang lahat para siya ay patahimikin. Sinabi niya na ang mga ebidensya ay planted lamang at nag-akusa pa na siya ay tinworture ng mga otoridad para makakuha ng confession. Sa huli, bagamat wala pa ding nakikitang katawan, si Dragan ay napatunayang nagkasala at nasentensyahan ng maximum sentence na 40 taon sa bilangguan. Sa kanyang pagkakabilanggo, si Dragan ay hindi pa din nagpatalo. Siya ay ilang beses na nag-hunger strike at ilang beses din na nakipag-away sa kapwa mga preso. Kalaunan, si Dragan ay nagpasa ng apela. Sa pag-usad ng panahon, ang kaso ni Antonia maging ang paghahanap sa kanya ay unti-unti na ding nakalimutan ng iba. Ang kanyang pamilya sa pagkakulong ni Dragan kahit papaano ay nagkaroon ng konting closure. Masakit man, pero kailangan na siguro nilang tanggapin ang mapait na nangyari at mag-move on. Pero hanggang doon na lang ba talaga yun? November 28, 2012, bago ganapin ang unang pagdinig sa apela na inihain ni Dragan, 2 mga lokal ang nagdadrive ng kanilang traktor sa isang mapunong lugar na malapit lamang sa rest stop noon na huling naping ang phone ni Antonia. Sila ay saglit na huminto para sana umihi sa damuhan ng isang bungo na walang ibabang panga ang kanilang nakita. Sa nakita, sila ay nagsimulang maghanap sa paligid kung saan nila natagpuan ang nawawalang panga na may ngipin pa at ilan pang mga buto. Sila ay nakakita din ng ilang hibla ng buhok na itim, ilang piraso na mga damit kasama ang isang blue na jeans at isang kulay dilaw na pantali sa buhok na mayroon pang mga buhok at preserved skin. Agad nilang itinawag sa mga otoridad ang nakita. Ang mga otoridad ay agad na tumungo sa area at sa ginawang search operation, ilang mga pira-pirasong labi ang kanilang nakita na nagkalat sa buong area. Ang mga labi ay hindi naman ibinaon o nakatago at nagkalat lamang na maaring dahil sa mga hayop. Ang mga nakuhang labi ay agad na ginawa ng DNA test na nagkumpirma na ang mga labi na iyon ay pagmamayari ng nawawalang si Antonia sa kanyang pamilya. Bagamat ang naging ending ng paghahanap ay mapait man, kahit papaano sila ay thankful na ang labi ni Antonia ay natagpuan. Sa pagkakita kay Antonia, ang mga otoridad naman ay nakatanggap ng buntong-buntong kritisismo dahil ang lugar kung saan nakita si Antonia ay wala pang 1 kilometro ang layo sa rest stop na kanilang ginawa ng search noon. Sa kanilang depensa, sinabi ng mga otoridad na dahil summer noon, ang mga halaman ay likas na mas malago kaysa sa buwan ng Nobyembre kung kailan nakita ang labi, na mas nakatulong para hindi agad makita ang labi. Pagdating naman sa amoy ng dekomposisyon, ang rest stop ay tila naging basurahan dahil halos lahat ng mga truckers o drivers na nananatili doon ay halos doon dumudumi at itinatapon ang kanilang mga basura. Hindi maiwasan na isipin na ang mabahong amoy ay galing lamang sa mga dumi at basura at ang labi ay maaari ding natabunan ng mga basura. Higit sa lahat, dahil ang mga labi ay nagkalat dahil sa mga wild animals, walang garantiya na sa lugar nga na iyon talaga inisyal na naroon at iniwan si Antonia. Ang
trahedya na nangyari kay Antonia ay nagsilbing isang aral higit lalo sa nakasanayang hitchhiking. Hindi lahat ng tao ay mayroong mabubuting puso. Sa kanyang pamilya, ang pagkatagpo sa kanya ay nagbigay ng katuldukan sa walang katapusang kwestiyon noon kung saan siya matatagpuan. Sa kaso naman ni Dragan, siya ay nagpumilit pa din sa kanyang sinasabing kainosentehan. Siya ilang beses na naghain ng apela at taong 2017, matapos ng ilang serye ng apela, ang Supreme Court ay ibinaba ang kanyang sentensya ng higit 20 taon na lamang. Sa kadahilanan na walang ebidensya na si Antonia ay pinagsamantalahan at ang nangyari ay isang ordinaryong pagpaslang lamang. Ang reduced sentence na ito ay nagbigay din ng pagkakataon kay Dragan na maging eligible for early release at maaaring makapag-apply taong 2021. Isang malaking question lang kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa din siya nag-apply para sa kanyang kalayaan. Ang kanyang kaso ay talagang naging isang sensasyon dahil sa kabila ng pagkakaroon ng aktibong warrant of arrest sa ibang bansa, siya ay nakapamuhay pa ng malaya sa Croatia. Ang pagkakaroon ng flow ng law sa Croatia ay napakinabangan niya at ang naging kapalit noon ay isang buhay na katulad ng kay Antonia. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po.